channel, Batas with Atty. Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung treatment ni Senator Raffy Tulfo doon sa nagnakaw ng maleta na may laman na 50 million worth ng mga luxury items. Hindi natin kinakitaan si Senator Raffy Tulfo rito ng panggagalaiti doon sa gumawa ng krimen. So panoorin natin itong video na ito. Hindi nyo agad-agad na gawa ng paraan na maisole until na yung mapanood nyo po yung video namin. Ayun. Sabi niya po, naghintay pa po siya sa NAIA kung baka po may dumating po na may-ari. Tapos ang sabi niya po, nung wala na, ilang minuto po siguro siya nag-antay doon. Balak niya daw po atang puntahan kaso natakot po baka daw po siya dakpin agad ng pulis po. Di ba, Senator Raffy Tulfo, kapag ramdam mo na nagsisinungaling yung taong kausap mo, hinahamon mo ng lie detector test? Di ba, Senator Raffy Tulfo, kapag nararamdaman mo yung tao nagsisinungaling sa mga sagot niya at hindi mo magustuhan yung sagot sa mga tanong mo, hinahamon mo na magpa-lie detector test? Ba't dito hindi ka naghamon ng lie detector test para malaman mo kung totoo yung sinasabi niyan? O turo yan ng abogado nila? Di ba? Although ako, ayoko naman na nagpapa-lie detector test. Pero still, sabi ko nga, kakaiba kasi yung treatment dito ni Senator Raffy Tulfo. Kapag ka medyo hindi ka panipaniwala yung mga sagot, hinahamon niya ng lie detector test. Dito, hindi. Ang lumanay talaga ni Senator Raffy Tulfo. Are you willing to undergo a polygraph test na para patunayan na ikaw hindi nagsisinungaling? At kapag lumitaw na nagsisinungaling ka sa lie detector test na yan, ipapakontem ka namin at makukulong ka sa baba. Masyado pong antag doon, masyado pong matatakutin siya. Maano po yung, ano niya po. Okay. Mahina po yung loob. Ano matatakutin? Ano matatakutin? Dito, hindi na alam ni anak kung ano yung sasagot. Hindi niya masabi kung matatakutin yung tatay niya o hindi. In the first place, hindi matatakutin yung tatay mo. Hindi natakot kunin yung maleta ng iba. Tapos sasabihin niyo ngayon, matatakutin? In the first place, ang hina ng loob niya na harapin yung kanyang obligasyong isoli yung maleta. Pero ang lakas ng loob niya, kumuha ng maleta ng iba. This is a hallmark of a con man. Delikado maging family driver ito. Delikado din maging taxi driver ito. Dahil pag may naiwang gamit, baka hindi isole. Sa kaya dapat nabigyan to ng leksyon. Dapat nabigyan ng leksyon ni Senator Raffy Tulfo. Dito hindi nabigyan ng leksyon. Hindi na nakilala, hindi alam ang pangalan. Walang pag-iimbestiga na kumpleto. So, paano ngayon yan kung nasa airport pa yan, pag-alagala? Sigurado ka, hindi niya uulitin ulit ito? Hintay po namin yung may-ari nito si Maricor and siya lang po ang nakakaalam nitong code. Merong code dito. However, kung talaga may intention, bad intention sila, kahit na nung tibay ito, madali naman ito butasan, martilyuhin, di ba? Gumawa ng screwdriver o grinder, mabubuksan to. And sa akin pong pag-examine, wala po ako nakitang mga scratches to indicate na they were trying to force open this. Oh, ito na naman tayo. Gina-justify na naman. Lumalabas, mabait pa yung nagnakaw ng maleta kasi hindi binuksan yung maleta. Kahit sabihin mong hindi ang binuksan yung maleta, the mere fact na kinuha niya yung maleta, mali na, masama na. Di kailangan i-justify yung hindi pagbubukas ng maleta. At may intensyong isole. Bakit nagtagal pa? Kung hindi pa nakita yung mukha sa TV at hindi nakita yung mukha sa news, hindi pa kikilos. At tumutugma sa sinasabi ni attorney. May mga gasgas to, pero gasgas ng kalumaan. Siguro di ba? Sa pagsakay-sakay sa aeroplano, paglagay sa overhead bin. Kailangan mabuksan ito. Sa harap nila, sa harap natin, sa harap ng buong mundo na makakapanood.
dapat yung mga sinabi niya on air, nandito lahat. Anong trabaho po ni Mr. Ma'am? Taxi driver po, sir. Ang bait talaga ni Senator Raffy Tulfo sa sitwasyon na to. Kakaiba ka talaga. Hindi ikaw yung dating Senator Raffy Tulfo na nanggagalaiti sa taong masasama ang ginagawa. Matagal na ho siyang taxi driver. Ano ho siya sa NAIA? Nagkukontrata or? Siguro po may inihatid na pasahero kasi marami po siyang inihahatid dito po sa compound namin. Opo. Asan po kayo nakatira ulit, ma'am? Sa Kulyat po. Di ba, kapansin-pansin, ang ingat-ingat ni Senator Raffy Tulfo na mabanggit yung identity ng tao. Di niya tinanong yung pangalan. Mr. lang. Samantalang sa ibang mga vlogs niya, talagang yung mukha, nung nirereklamo, pangalan, kahit nga mga teacher na gusto niyang pagalitan, tinatawagan, pati mga pulis na gusto niyang pagalitan, tinatawagan. Minsan yung mga mukha, naka-post. Talaga makikita sa programa niya. Kaya yung iba, napapahiya. Diba? Normally, yun naman yung programa ni Senator Raffy Tulfo eh. Makukuha niya yung hustisya, pero ipapahiya muna yung nirereklamo para makuha niya yung hustisya para doon sa kabila. So dito, hindi. Wala siyang tinanong anumang identity ng taong nagnakaw ng maleta. Tulad dito, yung pangalan ng pastor at ng teacher, ibinilandra. Pati mga mukha nila, ipinakita. Eto idol, na-ere po siya nung March 1. Dito po sa Wanted sa Radyo and ang YouTube title po nito, Si Pastor at si Teacher Nagyugan daw sa church. Sige, Meron po panoorin tayong flashback video, panoorin po natin. Pinagbibintangan kayo ni Jade na kabit daw kayo ng kanyang mister. Opo, sir. Baka naman ma'am, meron silang ebidensya. Yun lang pong ginawa nilang video ng anak po niya, sir. Ano po yung tungkol sa anak niya? Nakita daw po na kami nung anak niya na nagtalik doon sa loob ng kids room po, sir. Ano yung nakita mo? Pwede ba mas maganda mas manggaling sa iyo? Eksakto? Pumatong po yung babae kay daddy. Bumatong ang babae kay daddy. Papa, pumatong daw yung babae, tapos naghumod daw silang dalawa nang nakapatong yung babae. Tapos po, nakita daw po niyang nagyuyugan. Ma'am Elaine, lie detector test po namin kayo. Okay sa inyo? Opo, sir. Baka may pasero siya natin doon. Opo. Okay. Kasi madalas po, sir, marami yung nagpa-flight papuntang Mindanao. Yes, siya po yung siniservice. Kasi nga po, on air, we discuss about the reward at nabanggit doon, kung sino nagsoli nito, merong 1 million peso reward. Kung ano po nasabi doon sa show, it must stick. Teka lang, hindi naman kasi yun yung promise eh, hindi yun yung kondisyon. Ang sinabing kondisyon ni Atty. Villamor, ibibigay yung reward dun sa makapagtuturo hanggang sa magkaroon ng kaso or masampahan ng kaso. Bakit binabago ni Senator Raffy Tulfo pabor dito sa kamag-anak or pamilya nung nagnakaw ng maleta? Sige, balikan natin kung ano yung kondisyon. Reward pa, baka Bigyan mo pa siya ng bigyan reward? siya ng reward. Oh, kita mo, bibigyan ka pa ng reward, lalaki ka, 500,000. Paano yung mga protector niya sa airport? Baka kulang po. Kulang pa 500. Ba't joke lang. Dapat hindi ka binibigyan ng reward yan. Malinaw si Senator Raffy Tulfo. Siya ang nagsabi na di dapat bigyan ng reward yung lalaki na kumuha ng maleta. Yung po yung sinasabi kanina, 1 million, tama ba ma'am? Kasi nag-usap tayo kanina doon sa Yung pinost ko po sa personal social media ko is only 500,000. Pero kung mas makakatulong po na mas dagdagan pa namin yung reward, we're gonna make it 1 million. 1 million pesos kung sino man sa manonood ngayon, makakapanood nito na makapagtuturo kung sino yung lalaking yon at masampahan na ng kaso. And then, meron siyang 1 million. Very clear. Akong testigo. Testigo yung mga netizen natin na nanonood ngayon, nakikinig. Okay, 1 million. Hanggang arrest, sir, ha? Hanggang arrest. Hanggang arrest. Siyempre. Humihirit si attorney. Hindi Yun dapat Senator. mahuli. May plus yung mukha and then mahuli. Okay. Hanggang sa maaresto. Tama yon. Tama lang naman. Kasi pwede mag-tour tapos tago ka muna dyan. Di ba? Tama. So, matukoy at maaresto ng mga polis.
Hindi, masampa ng kaso. Sampa ng kaso. Kasi lampas na lampas na sa regulatory period. Basta matukoy at masampa ng kaso, hanggang sa sampa ng kaso, pwede na yon. Kaya nga ang huling commitment at promise ay kung sino ang makapagtuturo dun sa lalaking tumangay ng maleta. At dapat makasuhan at maaresto pa ito. Yan ang mga kondisyon. Ikaw, Senator Raffy Tulfo, ang testigo sa pagkontra mo sa sarili mong salita nang pinayagan mong ibigay ang reward sa mag-ina ng lalaking kumuha ng maleta. At iwanan ang tunay na commitment doon sa mga informant or maaari maging informant. Na tulad dito, meron ka ng informant, may asset ka na positibong nagturo kung sino yung lalaking kumuha ng maleta. Pero bigla ngang naiwan. Hindi kinilala. At lahat ng reward, ibinigay pa dun sa mag-ina nung lalaking kumuha ng maleta. Masusunod, whether they like it or not. Nasabi ko sa show, with their permission, at sinabi naman mismo na kapag naisoli ito, kunya ni Mr., no questions asked, walang kaso, 1 million. Galing sa kanila yon. O, hindi mo man lang sinaalang-alang yung damdamin ng magbibigay ng 1 million? Ibibigay mo doon sa pamilya nung taong nagnakaw ng maleta niya. Whether she likes it or not, dapat masunod kung ano yung sinabi sa programa mo. Ikaw pa nga nagsabi before na namilit ka, actually, pinilit mo na 1 million ang ibigay ni Miss Maricor Flores. Tapos, good thing, kilala ni Odette si Attorney Abu na siyang nagdala ng pamilya nung magnanakaw dyan sa News 5. Sa programa na yan. Ang saya lang, hindi ba? Yun. Actually, 500 lang sana iniisip niya. Sabi ko, maliit yung 500. Lucky mo, 1 million yung reward. Yun. So, because of that also, marami mga nag-message. Matter of fact, may pumunta rito kahapon. Yeah, and that person pumunta, kilala yung husband niya po. Ayan o, inamin mo ulit, meron ng taong pumunta sa inyo. Ituturo na yung lalaki nagnakaw ng maleta. Tapos sabi nyo, ready na kayo magsampa ng kaso. Diba yun yung kondisyon nyo? Ibibigay nyo doon sa makapagtuturo. Bakit dinedma mo yung informante na yan? So, totoo ba talaga may informante? Kung totoo may informante kang kausap, bakit nawala sa eksena yung tao? Diba mas deserving niyang bigyan ng 1 million dahil kaya niya nang ituro yung tao? Hindi kasi deserving yung pamilya ng magnanakaw na bigyan nyo ng 1 million. Kasi sila yung gumawa ng krimen. Yung asawa niya. So yung gagawa ng krimen, mabibigyan pa ng reward. 1 million. Hindi siya magandang example sa iba. Ang lalabas niyan, di magnakaw na lang sila. Punta sila kay Raffy Tulfo. Punta sila kay Senator Raffy Tulfo. Isoli yung ninakaw nila. Magkaka-reward pa. Yun yung dating. Hindi siya naging magandang ehemplo. Pero sir, kami na po kasi nakaagrabyado sa kanila. Buti pa yung bata. Alam niya yung salitang delikadesa. Alam niya kung kailan dapat at kung kailan hindi. Alam niya na hindi sila entitled dun sa award, sa reward na 1 million pesos. Pero yun nga. Hindi ba? Sa mangyayari dito, yung tatay niya, never magsisisi yan sa ginawa niyang pagkuha ng maleta. Dahil kung hindi sa pagkuha niya ng maleta, hindi sa pagtangay niya ng maleta, hindi sila magkakaroon ng 1 million pesos. Diba? Mas sumaya pa yung buhay nila dahil sa pagnanakaw na ginawa ng tatay nila. Anong hustisya meron doon? Yes, ma'am. Pero a promise is a promise. A commitment is a commitment. We made a promise that it will be our commitment to give 1 million pesos
reward dun sa mga kapagbalik nito, whether it is the husband or anybody. In this case, wife pa ang nag-initiate para isoli ito, then 1 million pesos will go to her. Yan po yung usapan. At hindi po yan mababali. Hindi yan yung commitment na ibinigay eh. Ang commitment na ibinigay, yung makapagtuturo doon sa taong nagnakaw ng maleta hanggang sa maisampa yung kaso. Gusto ko rin sabihin sa inyo na maraming mga informante na. May mga tumawag, ayun, mayroong mga nag-text sa amin, na may mga nakausap na rin kami na kilala yung husband niyo. Yan nga po sir, nung nabiral nga po, talagang nadoble po yung talagang takot niya sa ano. Kasi nga marami nakakikilala na sa kanya kasi taxi driver po siya. Opo. Yung airing namin kahapon, tungkol doon sa may lumutang na informante, napanood niyo po yun. Napanood ko po kanina pero konti-unti lang po, di ko po nakayanan. Walang ano lang po ako, natakot na rin po ako. Okay. At may nakapagsabi na rin sa inyo tungkol doon sa airing kahapon na meron ng informanteng lumutang. O ayan, si Senator Raffy Tulfo mismo ang umamin. Inamin niyang may iba ng informante bago pa dumating ito mag-ina para isoli yung maleta. Ibig sabihin, diba, ano ba yung kondisyon? Maituro hanggang sa maisampa yung kaso. May mga informante na nakilala yung lalaking nagnakaw ng maleta. Anong ginawa mo doon, Sir Raffy Tulfo? Anong ginawa mo doon sa informante na yun, Senator Raffy Tulfo? Binaliwala mo? Ikaw ang hindi marunong tumupad sa commitment. Ang commitment, makapagturo doon sa lalaki na nagnakaw ng maleta hanggang sa masampa yung kaso. Sabi mo, promise is a promise. Hindi kayo tumupad sa promise doon sa informante na pumunta sa inyo. Na-open ko po yung viral na ano, kanina pong umaga lang. Okay. Sabi po nung anak ko, wag mo na inang panoorin kasi nadoble yung ano mo, yung takot natin. Opo. Natakot na rin po kayo na mapanood niyo po Yes, yung viral na post. Especially po yung laman ng ano na kanina nga po hindi kami makalabas. Kailangan namin ng security na kasi baka po mamaya paglabas namin. Matter of fact, may pumunta rito kahapon and that person na pumunta, kilala yung husband niya po. Hello? And then yung NBI, gagawa na po ng thorough investigation para ma-properly identify. Yun, sister. Tingnan natin kung alaman nito. Makakita na ako sa wakas ng alas na milyones. Marami nang nagsabi na bash yung una, pero they have to realize na yung father niya ay naghihingalo po sa ICU. Malala, critical yung kalagayan. Kung magalutang, iniwan niya, akala niya po din private. Pero kung ako, 50 million, baka yakap-yakapin ko ba ito? Hindi diba, ma'am, kapag kayo, yakap-yakapin ko to. Baka pwede pa, itali ko na sa katawan ko. 50 million. In her case, hindi natin siya masisisi dahil meron siyang kamag-anak na nasa hospital, especially father pa niya. Hindi po yan nauwi sa bahay. Nasa kotse lang po nung sinabi niya na may nakita po siya. Sa kotse po, hindi nasa kanyang kotse sa trap. Nasa kotse lang, sa loob ng kotse lang po niya iniwan. Eh, paano yung mga pasahero niya? Buti hindi tinanong yung mga pasahero niya. Nagbibiyahe siya tapos nasa kotse niya. Nung kinagabihan po, tinawagan niya na rin po yung kilala niya po. Pero 1 month po ito na nasa kanya, nasa kamay niya. So, nasa kotse lang to for 1 month? Hindi rin po namin alam kasi ang akala po talaga namin, nandun na po kasi inano na po namin yan pinalala move na po namin. Napunta na doon sa address ng kaibigan. Sino po yung kaibigan? Hindi ko po siya. Hindi po siya. Pansinin dito, hindi alam ang sagot dito. Kaya ang unang tumingin kay Attorney Abu ay yung asawa nung nagnakaw ng maleta. At pagkatapos, yung anak na hindi rin alam ang sagot, tumingin din kay Attorney Abu. Parang ang sinasabi, ano to? Di ko alam ang sagot dito. Hindi ko po siya. Yung pulis po na, hindi ko po siya. Kaya may nag-coach. May sumagot. Pulis ata. Yung pulis po na, Diba? Teka lang, dapat
No coaching of witness ang dating dito. Kung totoo ang sinasabi. So pagtingin mo ngayon kay Atty. Abu, nagbigay siya ng sagot. Yung police po na So anong sagot ngayon ng anak? Yung pulis, yung kaibigan. So di ba hindi na naman nagtugma yung kanila sagot? Kasi sinabi na Atty. Abu sa start nitong video na to na yung pulis ay kamag-anak nila. Opo. On the same day, the same night, may kinausap siyang pulis na kamag-anak Okay. para patulong i-turn over. And then, Tapos ngayon, hindi kilala ni anak kung sino yung pulis. Di alam yung pangalan. Di niya kilala. At hindi niya alam kung kanino niya pinadala yung maleta. Through Lala Move. kaibigan. So kinuha nyo ito dun sa police. Ano pong ginawa niya nung napalala mo po sa kanya? Kinausap ko po yung yun ko po. Kinausap ko po siya kung bakit O, ayan tayo ulit ha. Ayan na naman. Ang sabi niya, kinausap niya yung pulis. Kung kanino siya nagpalala move. Eh, ba't sabi niya kanina, hindi niya kilala? Eh, kinakausap mo pala. So, don't tell me, di mo alam pangalan niya. Kahit nickname yan, hindi mo alam? Kanino ba talagang kwento yung Lala Move na yan? Kaninong kwento yung pulis na yan na hindi mo alam kung kamag-anak nyo o kaibigan lang ng tatay mo? po hindi po na ipapadala pa po sa may-ari. Ang sabi niya po, kailangan po yung papa ko po yung sumama. Kaso ayaw pong sumama ng papa ko po, natatakot po talaga siya. Natatakot pala tatay mo. Pero ang lakas ng loob gumawa ng krimen. So, pumunta po kayo sa isang radio station para doon sa naisol. Yung police pumunta sa radio station. O yung pulis ang pumunta sa radio station. Tapos nireject ng radio station. Again, sinong pulis ang hindi marunong magresolba ng ganitong klaseng problema? Patawag nyo, Senator Raffy Tulfo. Kasi walang kwenta yung pulis na yan. Hindi marunong magresolba ng problemang katulad niyan. Ilang araw na sa kanya, di man lang niya, di siya humingi ng tulong sa iba niyang kapwa-pulis. Hindi ba kataka-taka yun? Pulis, di marunong magresolba ng ganitong klaseng problema, hindi pa humingi ng tulong sa kapwa niya pulis. Eh minsan, ang alam natin, pagka pulis sa pulis, mas madaling maresolba yung problema kasi nagkakaintindihan sila. Kakaiba talaga? O hanggang dyan muna po tayo. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.